at mga visitors po natin, mga panauhin natin na kasama natin sa ating ginagawang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Kapatid na Jeriel, saan na kayo nandun ngayon? Narito na po tayo sa estado ng Texas or Texas. Kaya mula po nung nakaraang araw, nagsimula tayong magdalaw doon mula dyan sa inyong lugar, sa Florida. Tayo ay pumanorte, papunta ng South Carolina at dinalaw natin yung ating mga kapatid doon. At pagkatapos ay pumunta na po tayo papuntang west. Ayan. Tumigil po tayo sandali diyan sa may Alabama, isang gabi sa Alabama. At pagkatapos po ay dumiretso na dito sa Texas, doon po sa may bandang Dallas Fort Worth area para madalaw din yung iba nating mga kapatid. At ngayon po tayo ay nandito na sa ating central sa bandang Austin, Texas. Na diyan natin ipinatala ang Church of Yahoo Yahushua. siya. Yun Okay, din po, manalangin yung po church, muna hindi tayo, po, kapatid na linawin Jeriel. po muna natin, hindi po yung Church of Yes. Yahushua ang ating nirehistro, kundi yung ating foundation. Hindi ho tayo nagre-rehistro ng iglesia. Yan, tama. Diyan tayo nagtipon noon sa Yeah. Austin. Mhm. Noong anong petsa yon? Hindi ko tandaan na yun eh. Noong Ano po petsa, yan? Noong November ng 2017. na diyan nagpisan-pisan ang mga nangalat dahil sa matinding nangyari sa ikatlong grupo ng iglesia. Ang ating paksa, kapatid na Jeriel, mga bautismo na binabanggit sa Biblia. Pero bago natin ipaglingkod, tayo po muna ay mananalangin. Ama namin Diyos, sa iyo kami ay humihingi ng tulong at awa na sana'y pakinggan ang aming pagsamo. Panginoon namin Diyos, palibhasa ito'y bagay na espiritual, kaya kami sa iyo ay lumalapit upang kami po ay iyong patnubayan ng iyong banal na espiritu upang ang mga aral mo ang siyang amin pong maibahagi sa aming kapwa at ang mga katotohanan ito ay kanila pong mausisa bago nila sampalatayanan. Pakipatawad mo po ang aming mga pagkukulang at mga kasalanan. Salamat ng marami sa patuloy mong pag-iingat. Sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ito po kapatid na Jeriel Nemis at ang kapatid na Ernesto Atadero maglilingkod sa inyo sa gabing ito. Kapatid na Opo, Ernie. ngayon, kapatid na Jeriel at mga mahal na kapatid, mayroon pong binabanggit sa Biblia, alam kong alam ninyo to, yung tungkol sa bautismo. Ayon po sa kasaysayan, ginagamit po bilang isang seremonya ito ng isang tao ay tumanggap ng bautismo ay papasok siya sa isang panibagong paniniwala o pagsunod. Paraan din ito para sa isang relihiyon para tumanggap ang tao ng kapatawaran ng kanyang mga kasalanan at makaasa sa kaligtasan. Ang mga nagpapatawag na mga Kristiyano, kapatid na Jeriel, maging tayo noon. Pero ngayon tayo ay followers of Yahushua. Kasi ang Kristiyano ay pag nandun yung letter I, katulad ng ating napag-aralan, Yeah. little Christ ka. Ginamit niya ng mga hindi tagasunod ng Kristo para insultuhin, saktan ng damdamin ng mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Ang mga nagsasabing mga Kristiyano ay nagpapahayag na sila ay nalinis sa pamamagitan po ng bautismo. Ngayon, sa pagbabasa po natin, mga kapatid, sa banal na kasulatan, marami ho tayong na-encounter. Nabasa natin ang iba't ibang bautismo. Ano-ano kaya ang mga ito? Ano ang kahulugan? Ano ang kahalagahan? At kanino kaya iniutos yon? Siguro, pag-aralan natin mabuti ito. Una sa lahat, basahin po natin ang Mateo 28:19. Ganito nakasulat. Sa first slide po, itong ating unang babasahing paraan ng bautismo. No? Kaya, puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Yan po'y utos ng Panginoong Yahushua. Ano po yan? Yan po ay utos niya sa kanyang mga tagasunod. Ang sabi niya ay kailangang bautismuhan ang mga tao sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng
banal na espiritu. Yan ang kung tawagin po, bautismo ng mga tagasunod ni Yahushua. Ngayon, diyan po sa ating binasa na yan ay mayroon pong dapat nating mapansin. Para tayo maging tagasunod ng Panginoong Yahushua, kailangang bautismuhan. Kailangan po yung bautismo. Hindi natin maiiwasan po yun para tayo maging tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, Hamasiyak. Ngayon, yung po mga nabautismuhan sa ating Panginoong Yahushua, ay mayroon pong katungkulan. Ano po yun? Ang sabi sa Roma, hindi ba nyo alam na noong binautismohan tayo kay Yahushua Kristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan. Kaya noong binautismohan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Kung paanong binuhay muli ang Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. Ano ho ang katungkulan ng mga taong tumanggap ng bautismo? Ang sabi nga ay bautismo ng mga tagasunod ni Yahushua. Mayroon tayong obligasyon. Ang mga binautismuhan sa ating Panginoong Yahushua ay nangangahulugan ng wika na tayo kasama sa kanyang kamatayan. Kasi ang tawag sa bautismo ng ating Panginoong Yahushua, bautismo po ng tao ay ililibing ang kanyang kasalanan sa tubig, pag-ahon niya, may tungkulin siya na mamuhay ayon sa kalooban ng kanyang sinusunod. Bautismo ng mga tagasunod ni Yahushua, ang susundin natin ay ang ating Panginoong Yahushua. Yan ang tinatawag na baptism of the followers of Yahushua. Mayroon pang isang bautismo. Ito pa, next slide. Sa Mark 10:35 to 39. Kapatid na Jeriel, pakibasa natin ito. Itong ating sunod na talata sa 20 sa Luke chapter 10, 35, 39. Kapatid na Jeriel. Anyway, siguro ay may kinukuha si kapatid Jeriel, babasahin natin ito. Then James and John, the sons of Zebedee, came over and spoke to him. Teacher, they said, we want you to do us a favor. What is your request? He asked. They replied, when you sit on your glorious throne, we want to sit in places of honor next to you, one on your right and the other on your left. But Yahushua said to them, you don't know what you are asking. Are you able to drink from the bitter cup of suffering I am about to drink? Are you able to be baptized with the baptism of suffering I must be baptized with? Oh, yes, they replied, we are able. Then Yahushua told them, you will indeed drink from my bitter cup and be baptized with my baptism of suffering. Meron pong tinatawag ding baptism of suffering sa ating nabasa dyan. Yan po ay tumutukoy sa paghihirap ng ating Panginoong Yahushua. Na ang sabi nga dyan doon sa kanyang mga alagad, magagawa rin ba ninyo yon na kayo ay magtiis? Kung magagawa ninyo yon, di pwede kayong maging tagasunod ko. Kaya dyan ay nagtanong ang ating Panginoong Yahushua. Are you able to be baptized with the baptism of suffering I must be baptized with? Ang sagot ng mga alagad niya, oh yes, they replied, we are able. Then Yahushua told them, you will indeed drink from the bitter cup and be baptized with my baptism of suffering. So mayroon pong bautismo sa paghihirap na yun ay tumutukoy naman sa paghihirap na daranasin ng Panginoong Yahushua. Na ang sabi ng kanyang mga alagad, magagawa rin po namin yan, ang bautismo sa paghihirap o baptism of suffering. Kaya kung paanong, ang sabi nga sa ibang talata, walang aliping higit kay sa kanyang Panginoon, kung ibig niyong maging tagasunod ng Panginoong Yahushua, dadaan din kayo sa isa pang bautismo, baptism of suffering. Magdaranas din kayo ng paghihirap ng katulad ng ating Panginoong Yahushua. Meron pang bautismong mababasa sa Biblia. Next slide, Mark 1:8. Kapatid na Jeriel, pakibasa po natin yan. Ayan. I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit.
Ayun, mayroon pang tinatawag na bautismo sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ang sabi ni Juan, na diyan po ni Juan ay he will baptize you with the Holy Spirit. Diyan po sa pahayag ni Juan na yan, kasi alam naman natin, katulad ng napag-usapan na natin kanina, kapatid na Jeriel, ang naghanda ng daan sa pagdating ng Mesyas ay si Juan Bautista. Di ho ba? Ang sabi ni Juan diyan sa kanya pong pahayag na sinulat ng Ebanghelistang si Marcos, I baptize you with water, but He will baptize you with the Holy Spirit. Sa makatwid, meron ding baptism of the Holy Spirit. Di ba mga kapatid? Yan ang spiritual baptism. Yan ay bautismo na yan ang magliligtas sa tao. Yan ang kailangan po ng tao. Yang bautismo ng banal na espiritu. Alam niyo, yung spiritual na bautismo na yan po'y mahalaga sapagkat yan po ang siyang magiging daan para tayo po ay makasama doon sa spiritual body of our Lord Yahushua. Yun ang Ecclesia o yun ang Iglesia na magbubunsod sa atin sa panibagong buhay sa Kristo. Katulad ng mababasa natin sa unang Korinto 12:13. Ito, next slide. Ito po ang ating mababasa. Some of us are Jews, some are Gentiles, some are slaves, and some are free. But we have all been baptized into one body by one Spirit. And we all share the same Spirit. Kaya, yung pong Espiritu Santo na yan po ang siyang lumukob sa mga tao na napangaralan, sumampalataya, at sila po ay nabautismuhan. Ang tawag sa bautismo na yon, baptism of the Holy Spirit. Bautismo ng Espiritu Santo. Mahalaga po yun, sapagkat yun po ang lumukob sa atin, tumahan sa atin, at nagbigay daan para tayo ay maging parte ng katawan ng Panginoong Yahushua o maging mga alagad ng ating Panginoong Yahushua. Meron pang bautismong tinatawag ang Biblia na ganito. Ito pa. Next slide. Mateo 3:11. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat na magdala ng kanyang pangyapak. Siya, ang tinutukoy dito, kapatid na Jeriel, ni Juan, ito sinulat ng Ebanghelistang si Mateo. Ang tinutukoy niya, nang sabi niya, datapat ang darating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin. Ang tinutukoy niya ang Mesyas, ang Kristo, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo. Alam na natin yon. Napag-aralan na natin yung bautismo sa Espiritu Santo. At apoy. Meron pa palang may sinasabing bautismo din sa apoy. So, mayroon pong bautismo sa Espiritu Santo. Alam na po natin po yan, na yan ang kailangan natin para tayo po ay tumanggap ng kapatawaran ng kasalanan, tahanan ng Espiritu Santo, maging tahanan tayo ng Panginoon Diyos, magiging parte tayo ng katawan o ng Iglesia. Meron ding bautismo sa apoy, kapatid na Jeriel. Ano ibig sabihin po yan? Sa 5:22, hindi ang amang hahatol sa mga tao, kundi ako na kanyang anak, dahil ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihang humatol. Ano yung bautismo sa apoy na yan? Yan po ay paghatol. Sino ang binigyan noong kapangyarihan sa paghatol? Ang Panginoong Yahushua. Kailan yon? Yan po ay sa future pa. Katunayan? Saan yung bautismo sa apoy na yan? Pahayag 20:15, at kung ang sino may hindi nasumpungang nakasulap sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ang sabi sa Mateo 3:11, siya ang sa inyo, Kristo ang tinutukoy, magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Yung apoy na tinutukoy yan, sa future po yan, after 1,000 years pa, at haharap pa sila sa white great throne. Yan ang dagat-dagatang apoy. Future po yan sa darating na panahon. Ngayon, ano po ang... Para bago natin ituloy, kasi may iba't ibang bautismo tayong tinatalakayan.
dapat na malaman ng tao na pag sinabing baptism or bautismo, isa lang ang merong pinapahiwatig yan. Halimbawa, pag sumampalataya ka para maging alagad ka ng Kristo at para maligtas ka, pabautismuhan ka. So pag binautismo ka, inindak ka sa katawan niya, induction, or beginning mo yun, or in-launch ka, in-inaugurate ka, inintroduce ka, dinibyo ka, initiation. Yan ang mga similar na pag sinabing baptism. Baptism before you become a follower of the Christ or follower of Yahusha, initiation yon. Ibig sabihin, introduction sa iyo because you have already believed what was preached and what you should believe, and then you will be baptized. Inintroduce ka na doon sa katawan niya. So, yan yung pinag-uusapan po natin. May baptism sa suffering. Ini-introduce naman sa iyo yung naranasan ng Kristo. So, iniindak ka doon sa suffering na yon. Yun po ang bautismo. Kasi pag niyo pong tinignan sa diksyonaryo ang salitang bautismo, meron pong mga similar na word yan. Uh, Baptism, initiation, a debut, an introduction, an inauguration, a launch, beginning, ayan, marami po yan eh. Ano pa? Rite of passage, rite of the commencement, yung mga bagay na yan. Ang meaning ng salitang yan. Kapatid na Erning? Okay, so tama po yun. Kaya dito ay ating iniisa-isa yung mga nababasa nating bautismo sa Biblia na dapat nating maintindihan ang ibig sabihin ng mga yan. Ngayon, dito naman pakibasa natin itong 13:17, meron pang bautismo na binabanggit dyan eh. Next, ayan. Na magkagayon ay naparoon si Yahusha mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan. Si Juan Bautista po yung tinutukoy dyan. Upang siya'y bautismuhan niya. Datapwat, ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ay ang naparito sa akin. Ngunit pagsagot ni Yahusha ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran. Na magkagayoy pinayagan niya siya at nang bautismuhan si Yahusha pagdakay umahon sa tubig at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit. Nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Yan. Bago po niyo ipaliwanag kung ano man ang sasabihin natin dyan, no? Diyan, inindak ng Diyos ang kanyang anak. Induction yan, introduction. Binautismuhan to introduce na yan ang sinisinta kong anak. Kapatid Erning? Tama. Ngayon, yan din po ang sabi nga, ang ginawa ng Kristo niyan. Sapagkat ang totoo nga niyan, kapatid na Jeriel, ayaw sanang bautismuhan siya ni Juan, di ba? Yes. Kung ating pag-aaralan yan eh. Pero ang sabi ng Kristo, actually, yung kanyang ginawang yan, bagamat hindi siya dapat bautismo, sapagkat hindi naman siya nagkasala. Yung bautismo tinanggap ng Panginoong Yahusha, ang tawag dyan ay bautismo ni Yahusha, yan po ay isang bautismo na nag-uumpisa ng kanyang public ministry at saka inacknowledge niya ang ministeryo nitong si Juan Bautista sapagkat si Juan din Bautista yung tinig na sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan para kapatid na Erning, pagkatapos na bautismohan siya, nagpahayag ang Diyos. Narito, tinig na mula sa langit, nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Kaya induction yun eh. So, it's a form of induction, introductory, para sa kanyang anak na magsisimula na ng ministry. Na yan ang anak ko. Kinalulugdang ko yan. Yan. So, yung bautismo, kapatid na Erning, ay introductory. Di ba? Yun kaya maraming iba't ibang bautismo eh. Halimbawa, yung sinabi natin kanina, baptism by suffering. Saan ka naman ini-introduce doon?
Sa Ini-introduce ka doon. paghihirap. Oo, sa paghihirap. Yung para maging bahagi ka ng paghihirap ng Kristo. Sabi na Tama. niya. Mm. Yeah. Sapagkat ang sabi, kung ang inyong Panginoon ay inusig, kayo man ay uusigin din. Tama, Yung mga ayan yun. suffering yun. Kaya Bautismo rin yun. Ha, bautismo rin baptism yun. of suffering. Oo. Yeah. Ngayon, ito pa. O di meron na tayong mga binabasang bautismo ng mga tagasunod ni Yahushua, baptism of suffering o paghihirap ng Kristo, bautismo ng Espiritu Santo, bautismo sa apoy, yan ay sa future, dagat-dagat ng apoy, bautismo ni Yahushua, meron pang bautismo. Meron pa rin isang mababasang ganito sa Mark. Next slide. Ito. John the Ayan. Baptist appeared in the wilderness preaching a baptism of repentance. Ayun. Yan. Para saan yan? For the forgiveness of sins. That is requiring a change of one's old way of thinking. Ini-introduce ka naman. Uy, Yan. baguhin mo na yung ugali mo. Di ba? Ini-introduce ka Yan. sa bagong kaugalian. Tuloy. Turning away from sin and seeking God and His righteousness. And all the country of Judea and all the people of Jerusalem were continually going out to Him, and they were being baptized by Him in the Jordan River as they confess their sins. Ayan po, yan ang isa pang bautismo. Bautismo naman ni Juan Bautista yan, kapatid Yan. na Jeriel. Mhm. Ang Saka, bautismo ni ang bautismo ni Juan Bautista ay sa repentance, mm, pagsisisi sa kasalanan bilang paghahanda sa pagdating ng Kristo. Nag-pave yan. siya ng way. Kapagkat ngayon, eto nga yan. E di yan ang tawag dyan ay bautismo sa pamamagitan, baptism of John the Baptist. Ano po? Ngayon, ang ating tanong, pagdating ng Mesiyas, ang mga nabautismo ni Juan, alam nyo, ay nagpapakita ng pananampalataya sa mensahe ni Juan. Kung kaya, kailangan silang talagang mangumpisal sa kanilang mga kasalanan. Yan ang bautismo ni Juan ng tao ay mag-repent sa kanilang kasalanan for the forgiveness of their sins. Ngayon, ito, sinong isa sa mga tagasunod ni Juan? Wala pang Kristo nun Di si Juan ang kanilang tagasunod. Ang si Juan ang nag-pave ng way, di ba? Forerunner siya ng ating Panginoong Yahushua. Sinong Aha. isa sa mga tagasunod ni Juan na nagturo sa Epeso pero ang kanyang itinuro yung tungkol lang sa bautismo ni Juan. Pero alam niyang may darating na Mesyas. Basahin natin. Ito, next slide. Tanong-sagot lang para mabilis. Saka natin lagumin. Ayan, samantalang dumating sa Efeso ang isang Hudyong taga-Alexandria, ang kanyang pangalay Apolos. Taga-Alexandria pala yan, si Apolos. Hudyo din yan. Dumating siya sa Efeso. Mahusay siyang magsalita at maraming nalalaman sa kasulatan. Magaling magsalita itong si Apolos. Diba ito yung sinabi ni Pablo doon sa Corinto na sinasabi ng iba ako ay kay Pablo, sinasabi ng iba ako ay kay Pedro, sinasabi ng iba na ako'y kay Apolos. Yan pala ay taga-Alexandria, kapatid na Yan. Jeriel. Ano po yan? Ang Mahusay. Alexandria, saan ba yung Alexandria? Sa Greece or sa Yeah, Egypt? somewhere in the Middle East. Ah, Hanapin. Magiging ano na lang yan, magiging research na ng mga kapatid natin. Mahaba ito, kaya mahusay siyang magsalita at maraming nalalaman sa kasulatan. Naturuan na siya. Ito, yang si Apolos, tungkol sa pamamaraan ng Panginoon. Naturuan na siya. Masipag siyang mangaral at tama ang kanyang itinuturo tungkol kay Yahushua. Kaya itong si Apolos, naturuan na tungkol sa Panginoon, kaya masipag na mangaral, ay hindi lang yon, tama pa yung itinuturo tungkol kay Yahushua. Ang ituturo tungkol kay Yahushua, si Yahushua tao. Di ba? Yun ang itinuro, yun ang kanyang natutunan kay Pablo. Pero ang bautismong alam niya ay ang bautismo lang na itinuro ni Juan. Kaya itong si Apolos, ang alam niyang bautismo, kapatid na Jeriel, yung bautismo lang na itinuro sa kanya ni Juan. Hindi siya natatakot magsalita sa sambahan ng mga Hudyo. Nang marinig ni na Priscilla at Aquila, ang kanyang itinuturo, itong si Priscilla at Aquila, mga elders ito sa unang iglesia, no? Sa unang samahan ng Kristo, mga tagasunod niya. Nang marinig ni na Priscilla at Aquila ang kanyang itinuturo,
Inimbitahan nila siya sa kanilang bahay at ipinaliwanag nila ng mabuti sa kanya ang pamamaraan ng Diyos. Kasi ang alam po ni Apolos, yung bautismo lang tungkol sa itinuro sa kanya ni Juan, kapatid na Jerry. So nung marinig siya nitong mag-asawang si Priscilla at Aquila, na ito ay mga elders ng iglesia noon, inimbitahan nila itong si Apolos sa kanilang bahay. Pinaliwanag nila yung nang mabuti sa kanya ang paraan ng pamamaraan ng Diyos. At nang magpasya si Apolos na pumunta sa Akaya, tinulungan siya ng mga mananampalataya sa Efeso. Sumulat sila sa mga tagasunod ni Yahusya sa Akaya na tanggapin nila si Apolos. Pagdating niya roon, eto na, malaki ang naitulong niya sa mga naging mananampalataya dahil sa biyaya ng Diyos. At tinalo niya ng husto ang mga Hudyo sa kanilang mga diskusyon sa harap ng madla. At pinatunayan sa kanila mula sa kasulatan na si Yahusya ang Kristo. Kaya diyan po ay mababasa natin ang isa sa mga tagasunod ni Juan. Wala pa naman ang Kristo nun ay itong si Apolos. Gaya ng ating pong nabasa, marami siyang tinalo pagdating sa public debate. Tinuruan siya ng tama Pero ang kanyang alam na bautismo, ayan pero ang bautismong alam niya ay ang bautismo lang na itinuro ni Juan. Kaya ang ginawa nitong si Priscilla at Aquila, nang marinig nilang pangangaral nitong si Apolos, inanyayahan nila privately sa kanilang tahanan, hindi sa harap ng tao. Tinuruan niya sila, tinuruan nila siya, si Apolos, ng pamamaraan ng Diyos. So ang ginawa ngayon ay tumuloy siya ng Akaya. Tinulungan siya ng mga taga-Efeso. At doon ay nagkaroon siya ng pakikipagtalo sa mga Hudyo at kanyang tinalo sila. Napatunayan niya ang tungkol sa tunay na Mesyas, kung sino ang tunay na Mesyas. Kapatid na Jerry. Pero nang maglaon, ano ho ang kasunod na pangyayari? Next slide. Ito ang kasunod na pangyayari. Nang magtagal, ito ho. Habang nasa Corinto si Apolos, marami palang pinuntahan yan, pumunta si Pablo sa mga bulubunduking lugar ng lalawigan hanggang sa nakarating siya sa Efeso. May nakita siyang mga tagasunod doon. Tinanong niya sila, natanggap niyo ba ang banal na espiritu nang sumampalataya kayo? Sumagot sila, hindi nga namin narinig na may tinatawag na banal na espiritu. Nagtanong si Pablo sa kanila, sa anong bautismo kayo binautismohan? Sumagot sila, sa bautismo ni Juan. Sinabi ni Pablo sa kanila, ang bautismo ni Juan ay para sa mga taong nagsisisi sa kanilang kasalanan. Ngunit sinabi rin ni Juan sa mga tao na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya. Yan ay kay si Yahusya. Na walang iba kundi si Yahusya. Nang marinig nila ito, binautismohan sila sa pangalan ng Panginoong Yahusya. At nang ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanilang banal na espiritu. Nakapagsalita sila ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan at may mga ipinahayag silang mensahe mula sa Diyos. 12 lalaki silang lahat. Kaya nang maglaon itong si Apolos, kapatid na Jeriel, ay nakarating sa Corinto, Habang nasa Corinto siya, dumating itong si Pablo. Tinanong niya itong mga taga Efeso, kung sila ay tumanggap na ng banal na espiritu. Sabi nga nila, hindi nga namin narinig yung tinatawag na banal na espiritu. Nagtanong si Pablo sa kanila ngayon, sa anong bautismo kayo binautismohan? Ang sagot nila, bautismo ni Juan. Ano sabi ni Pablo? Sinabi ni Pablo sa kanila, ang bautismo ni Juan ay para sa mga taong nagsisisi sa kanilang kasalanan. Ngunit sinabi rin ni Juan sa mga tao na dapat silang sumampalatay sa darating na kasunod niya na walang iba kundi si Yahusya. Nang marinig nila ito, binautismohan sila sa pangalan ng Panginoong Yahusya. Ayan, so, kapatid na Erning, ilang beses sila nabautismohan niyan? 2. Ilang beses sila nabautismohan? Sa panahon ni Juan, binautismo sila dahil nagsisi sila, yung bautismo sa kasalanan, sa bautismo yung repentance, bautismo sa pagsisisi, at pagkatapos, binautismohan uli sila. Para saan naman po yun, kapatid na Ernie? Bautismo yan para sila ay maging tagasunod ng ating Panginoong Yahusya. Kahit 2 beses, di ba? Na binautismohan yung mga tao sa pagkakataong yun. Sa pagkakataong yun. So, ngayon, yung bautismo natin ngayon, talakayin natin mamaya. Sige. Ngayon, ito, tatalakayin natin mamaya. Ngayon, meron pang bautismong binabanggit sa Biblia. Next slide. Ito pa. For I do not want you
For I do not want you to be unaware. For I do not want you to be unaware, believers, that our fathers were all under the cloud in which God's presence went before them, and they all passed miraculously and safely through the Red Sea, and all of them were baptized into Moses, ayan pa isang bautismo, into his safekeeping as their leader in the cloud and in the water. Ayan, Exodus, kapag araw, ginagabayan sila ni Yahuwah sa pamamagitan ng makapal na ulap, at kapag gabi ginagabayan sila sa pamamagitan ng naglalagablab na haliging apoy na nagbibigay sa kanila ng liwanag para makapagpatuloy sila araw man o gabi. Ayan, kapatid na yan. Kaya diyan kapatid na Jeriel, mayroong tinatawag din, yan ay sulat ni Pablo yan nang sabi, we're baptized into Moses. Kaya may bautismo kay Moses, no? Baptism into Moses. They were baptized into Moses, meaning into his safekeeping as their leader. Ginabayan sila ng Diyos. Alam naman natin yun Mula sa pagkaalipin sa Ehipto, pinalaya sa paggabay ng Diyos. Sa gabi, mayroong pong nagniningas na apoy. May sa araw naman, para wag silang tamaan ng init ng araw at mapaso, ay mayroong cloud naman ng may ulap naman para lumilim sa kanila. Hanggang sa sila'y dumaan doon sa Red Sea, kapatid na Jeriel. Ang sabi roon, they all passed miraculously and safely through the Red Sea, in all of them, meaning all those who were with Moses, with Israelites. I mean, because Moses was not able to be with them. Moses was not able to reach the Canaan, ang lupain ng Kanaan, di ba? All of them were baptized into Moses. Kaya meron ding baptism into Moses. Na ang ibig lamang sabihin, ginamit ni Pablo yan na paralelismo. Na kung paano ang mga tao noon sa Israel ay naging leader nila ay si Moses, kaya they were baptized into Moses. In the same manner, si Yahushua, pagka nabautismuhan ka kay Yahushua, ang leader mo ay si Yahushua. Ang ulo mo ay si Yahushua. Sa panahon ng Israel, ang paralelismo, baptized into Moses, meaning into his safekeeping as their leader. Pero unahin natin, nalubog din sila sa tubig. Yung pagtawid nila sa Red Sea. Tinuring sila. Yeah. Oo, nasa tubig pa rin sila. Para silang, kung sa sali ng Tagalog, para silang binautismuhan. Pero kasi hindi naman nagsalikop ang tubig nung sila'y dumadaan. Pero diba? May tubig pa rin. Nasabi diyan, when they pass through, di ba? Yeah, miraculously safely through the Red Sea. So may kinalaman ng tubig. May doon tubig, sa bautismo ni Moises. No? Yeah. Sabi nga, hindi sila under, kundi sideways, pero above their head. No? Di ba? Above their head, above them or besides them, nandun pa rin sila sa ilalim, hindi nga lang sila nababasa. Pero may kinalaman pa rin yung, ibig sabihin, yung paralelismo ng bautismo, may kinalaman dun sa tubig. No? Tubig, yeah. Sa tubig. Kaya ang mga sumunod kay Moises, nagdaan sa tubig at nagtamo ng kalayaan. Yeah. At ang pagtalima sa kautusan na siyang iniutos sa kanila ng panahong yun. Mm-hmm. Ang mga tao naman na sumunod kay Yahushua, na mas dakila kay Moises, siyempre, dumaan din sa apoy, sa tubig, ibig kong sabihin, sa pamamagitan ng bautismo. Nakalaya rin sila hindi sa pagkaalipin, sa literal na Ehipto. Nakalaya din sila, kapatid na Jeriel, sa kasalanan, yung binautismuhan sa Kristo. Sumunod sa Kristo bilang leader o ulo ng iglesia. Nagtamo ng tunay na kalayaan at nagkaroon ng pag-asa sa kaligtasan sa araw ng rapture. Yan ang paralelismo doon sa baptism of Moses and baptism of Yahushua. Kaya dito sa mga binanggit, no, na mga iba't ibang katawagan ng bautismo na nababasa sa Biblia, ang kailangan po natin ay bautismo sa Holy Spirit. Yun ang sa atin ay nagbigay ng karapatan para tayo mapatawad sa kasalanan, maging parte ng tilusan na itinatag ng Panginoong Yahushua at saka yung bautismo ng mga tagasunod ni Yahushua. Ito ang nagbuklod sa atin sa iisang samahan o grupo na itinatag ng ating Panginoong Yahushua.
Ang ibang mga bautismong mga katulad ng kay Moises na yan, baptized into Moses, yan po ay sa panahon lang nila po yun. Itinuring na parang bautismo po yun. Sa kanila, nangyari po yun. Sa kanila, iniukol po yun. Pero yung ating kailangang bautismo sa Holy Spirit at bautismo bilang tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Teka muna, kapatid na ministro, maaaring sabihin nila, sa Efeso 4:4-6, ganito nakasulat eh. Ba't ang dami niyong nabasang bautismo? Yan ang nakasulat eh. Pero ito, basahin natin kapatid na Jere sa Efeso. Next slide. Sapagkat, iisang katawan lamang tayo na may iisang banal na espiritu. Iisa rin ang pag-asang ibinigay sa atin nang tawagin tayo ng Diyos. Iisang Panginoon natin, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos natin at siya ang Ama nating lahat. Naghahari siya, kumikilos, nananahan sa ating lahat. Iisang bautismo. Ang iisang bautismo na yan, paraan yan. Iisa lang ang paraan ng bautismo. Kasi pag sinabing bautismo, kapatid na Jeriel, ito'y nag-i-imply o nagtuturo all in, submerged or underwater. Ang mga baptized na kay Yahushua ay they are subject to change. Kung tawagin sila ay mga changed people pagka ikay nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Yahushua. Maraming iba't ibang katawagan ng bautismo. Pero ang kailangan lang natin po doon bautismo para maging tagasunod na Yahushua at bautismo ng banal na espiritu. Ang bautismo ni Juan, paghahanda sa pagdating ng tagapagligtas na siya ang ating Panginoong Yahushua. Kaya nang dumating ang Panginoong Yahushua, anong sabi ni Juan? Siya ang dapat na makilala. Ako naman ay limutin nyo na. Sapagkat ang bautismo ni Juan ay paghahanda sa pagdating ng Mesyas na siyang tagapagligtas. Ngayon kapatid na Jirel, may masasabi pa ba kayo sa ating mga nabanggit na yan? Kaya nga, yung sinasabing iisang bautismo, iisang sistema, no? Paraan, yeah. Pamamaraan yan. Iisang Oo. bautismo. Yan, ito rin, itong binasa natin, dyan tayo nagkakaisa. No? Tama. Isa lang ang banal na espiritu para sa atin, iisa ang pag-asa natin, iisa ang ating Panginoon, iisa ang ating Diyos, iisang pananampalataya natin, iisa ang ating bautismo. Ibig sabihin, ano po, yung bautismo natin ngayon, yun ang bautismo ng Kristo. Yun yung sa nandun na lahat eh. Kompleto Ikapagpapatawad na. ng kasalanan. Di ba? Yeah. Oh, Tatanggap ng Espiritu Santo. tatanggap ka ng Espiritu Santo. Puwera Kaya lang sa apoy. Oo. Puwera lang sa apoy. Pero hindi na yan yung ngayon, ano pa ang dinaanan natin bilang mga tagasunod ng Kristo? Pinadaan din tayo sa bautismo sa apoy eh. Yeah, suffering. Yeah. Yung suffering, yung pagsubok. Alam nyo kapatid na Erning, yung mga pinanganak sa pananampalataya doon sa iglesia, no? Hindi pa nakakaranas yun ng bautismo sa apoy. Ha? Yung mga pinanganak na Iglesia ni Cristo, hindi pa nakakaranas ng bautismo sa apoy yan. Sapagkat ang pag-uusig, ang sabi ng Biblia, pag-uusigin ka, ang unang kaaway mo, yung sarili mong sambahayan. Kaya yung mga pinanganak sa Iglesia, na ang mga magulang ay Iglesia rin, hindi pa kayo nakaranas. Kaya kami po, ako po, kapatid na Ernie, personal, nung ako ay ibukod ng Diyos, no? Yun ang ating pananampalataya. Tsaka ako pa lang po naranasan, kapatid na Erning, yung mabautismohan ako sa suffering. Itinakwil ako ng mga mahal ko sa buhay. So, first time. Pero ito, yung mga pinanganak sa Iglesia ni Cristo, hanggang ngayon, wala pang umuusik sa inyong mahal nyo sa buhay. Kaya hindi pa sila nakakaranas ng bautismo sa suffering. Hindi pa. Hindi pa. Yung binanggit mo, yung binanggit Incomplete. mo kanina na bautismo sa apoy, sa future pa po yung pag hindi sila nagbago. Yeah. Di ba? Ngayon, Yeah. kapatid na Jeriel, malimit nating i-text to ito eh. Basahin nga natin to. Next slide po. 7:1. Ibang paksa naman to, kapatid na Jeriel. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ng kanilang mga paa at mga balik at kayo lapain. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit lupa
Datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunganga ay inyong mga kikilala sila. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan? Oh, nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Alam nyo, yan pong salitang paghatol, mga kapatid. Ang sabi ng Kristo sa mga alagad niya, huwag kayong magsihatol. Ngayon, kapatid na Jeriel, yan pong salitang huwag magsihatol. Malimit pong gamitin po yan ng mga tao na nasa kapangyarihan ng relihiyon para wag silang punahin, na wag silang pagsabihan na mali ang kanilang ginagawa. Yan ang wika, oh. Huwag kayo magsihatol. Ang utos ng Kristo sa kanyang mga alagad. Ngayon, ang ating tanong, kapatid na Jeriel, ang sinasabi ng Biblia na huwag kayong magsihatol ay hindi nangangahulugan na hindi tayo maaaring magpakita ng ating gamitin yung pag-unawa natin o pananaw sa isang bagay. Anong katunayan, kapatid na Jeriel, na dapat gamitin natin yung discernment natin? Hindi ibig sabihin, pag sinabi kasing magsihatol, ang alam nila, pag sinabing magsihatol, ay hindi ka pwedeng magdesisyon o hindi ka pwedeng magsalita na ito pananaw ko, itong aking opinion, ito ang pakiramdam ko. Hindi ganun ang ibig sabihin po nun, mga kapatid na Jeriel. Sapagat ang sabi sa 6, huwag niyong ibigay sa mga aso ang anumang banal. Ha? Sa 15, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Huwag niyo ring ibigay sa mga baboy. Oh, sa kanilang mga bunganga, inyong makikilala sila. Yan po, pagka ating pinagsama-sama po yan, kapatid na Jeriel, ay anong ibig sabihin po? Paano natin makikilala kung sino-sino ang mga aso at mga baboy at mga bulaang propeta kung hindi natin gagamitin ang ating pong pag-iisip at ang ating pangunawa batay sa doktrina at gawain ng tao? Makikilala natin kasi ang mga bulaang mangangaral, yan ang kung tawagin, mga aso din yan eh. Mga baboy, tinulad sa mga baboy, yung mga bulaang mangangaral na yan. At ang sabi, dato pa sa loob nila yung mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Ang tinutukoy ng Kristo diyan, yung mga bulaang mangangaral na itinulad sa aso at itinulad sa mga sa mga baboy. So paano natin madidiscern yon kung wag tayong hahatol? Ibig sabihin, ang salitang paghatol po diyan ay hindi judgmental ang ibig sabihin po nun. Di ba? Pag sinabing maghatol, ay gagamitin natin ang ating pag-iisip. Tandaan po natin, ang katotohanan ay hindi mapaghihiwalay sa kalooban ng Diyos. Kapatid Erning, para madaling maunawaan ng ating mga tagapakinig, pag sinabi mo kasing huwag kayong hatol, huwag kayong hahatol, upang huwag kayong hatulan. Ano? Pagka tinignan mo yan at inilalima natin ang ating pagkaunawa dyan sa salitang paghatol, hindi yan yung nag-judge ka. Hindi lang yan yun. Kundi huwag kayong hahatol para huwag kayong hatulan. Ibig sabihin, isa sa paraan yan ng pagpuna. Yun, pagpuna. Pagpuna yan eh. Wag natin pagsamahin. Yung paghatol, iba sa pagpuna. Kapag kinwestiyon ko yung itinuturo mo, na para sa akin, mali ang tinuturo mo, hindi kita hinahatulan. Pinupuna ko yung itinuturo mo. Tama. Huh? Yun eh. Katulad ng halimbawa, sasabihin natin, wala pong sinasabi ang Biblia na itatala ka sa listahan ng organisasyon para matala ka sa langit. Aba, wag ganyan kayong umatol. Hindi kami umahatol. Pinupuno namin yung doktrinang itinuturo mo. Hindi paghatol yun. No? Ang paghatol, kapatid Erning, pag sinabi ko sa iyo, mali ka. ikaw, hindi ka maliligtas. Ayun, paghatol. Oo. Yan ang paghatol. Hindi na pagpuna yun. Paghatol yun. Tama. Ngayon, alam natin na ang anumang aral o doktrina na labag sa kalooban ng Diyos, yun po ay kasinungalingan, kapatid na Jeriel. Kaya pagka katulad niyang sinabi ni kapatid na Jeriel,
na tungkol sa talaan, wala ka namang mababasa sa Biblia. Turo ka ng turo. O hindi kayo nakatala, hindi kayo maliligtas. Ano yun? Paghatol yung ginagawa nila eh. Anong ginagawa naman natin? Pinupunan natin. Yeah. Paanong pagpuna natin? Ginagamit natin ang talata ng Biblia. Bakit? Sapagkat ang pinaka-safe na paraan ng pagpuna, hindi paghatol, kundi paglatag ng ating pananaw batay sa Biblia. Yung punahin sila, gagamitin natin yung talata. Yun ang pinaka-safe eh. Di ba? At tanong, mayroon bang talata sa Biblia tungkol sa talaan ng maliligtas sa lupa para matala sa aklat ng buhay sa langit? Wala. Mayroon bang relihiyon na nagtuturo kailangan magpatala sa lupa para matala sa langit? Meron po. Yung bang kanilang pagtuturo, biblical, sensical, at godly? Hindi ho eh. Kaya pinupunan natin. Pero hindi natin sila hinahatulan. Hindi kayo maliligtas. Hindi. Hindi paghatol yung pagpuna, no? Hindi. Kaya Tama. wag nating i-confuse wag yung mga nakikinig sa atin, wag po nating i-confuse yung ating isip na yung paghatol yun yung pagpuna. Hindi. Ang paghatol, yung hinatulan mo na, ginudge mo na. Ikaw sa Yeah. impyerno ka na. Ayun, Tama. judgment na yun, di ba? Yeah, tatalakayin natin. Ngayon, mayroon, tandaan natin, kung bawal po ang huwag magsihatol, do not judge. Nakasulat sa English, do not judge eh. Di ba? Kaso, mayroong aklat ng Biblia na judges eh, kapatid na Jeriel. Di ba? Kung bawal ang humatol, ba't may aklat ng judges? Ano sa Tagalog ang judges? Di ba? Hukom? Mga hukom? Ano trabaho ng mga hukom? Di ba mag-judge? Ngayon, ang tanong po ay bakit po may aklat ng mga hukom kung bawal ang humatol? Kaya tama yung sinabi natin, tama, hindi sapagkat ayon sa gusto natin, tama, sapagkat ayon sa Biblia, iba yung magsihatol na, huwag kayong magsipaghatol, nang nag-decide ka na, hoy, hindi kayo maliligtas, kami lang maliligtas. Pag wala kayo rito sa loob ng ganitong iglesia, hindi kayo yun ang paghatol. Yung atin naman pagpuna, hoy, nasa Biblia nga ba yan? Pinupuna natin sila. Kayo nga lang ba talaga maliligtas? Hindi paghatol yung atin. Ano yun? Pagpuna na, teka muna, wala sa Biblia kasi yung itinuturo ninyo, kaya namin pinupuna eh. Ngayon ang tanong natin, tandaan po natin, kung mayroong mang aklat na mga hukom o judges sa Biblia, sino po may kalooban yan? Ito, basahin natin. Next slide. Judges. Whenever Yahuwah raised up a judge over Israel. Naglalagay pa nga ang Diyos ng tagahatol eh. Tagahatol yan. He was with that judge. Sabi nga whenever Yahuwah raised up a judge over Israel, he was with that judge and rescued the people from their enemies throughout the judge's lifetime. For Yahuwah took pity on his people who were burdened by oppression and suffering. Dito makikita ninyo si Yahuwah mismo na ating Panginoon Diyos nagre-raise ng mga tagahatol para sa bayan niya. Ano ibig sabihin ng tagahatol? Magpaparusa ba yun? Hindi. Tagahatol. Sabi nga, he was with that judge to rescue the people from their enemies. Taga-desisyon. So, the judging there is to make decision for God's people. Yeah. Yan yung paghatol diyan. Hindi para hatulan sila ng kamatayan o hindi sila hindi 'yon. Kundi naglalagay ang Diyos ng mga ng judge sa bansang Israel for one purpose. Ano yung purpose? Para i-rescue yung kanyang mga tao, yung mga anak niya sa mga kaaway nila. Tapos throughout the judge's lifetime, sabi nga, God is with that judge. Ayun. At saka, kaya siya naglagay ng judge, he wants to rescue his people, the Israelites, from their enemies. Diba? At ang sabi, for Yahuwah took pity on his people who were burdened by oppression and suffering. Yeah. They were being oppressed back then. Kaya that's why God put up judges para yun po ang siyang magbigay ng paghatol sa mga taong umu-oppress sa mga Israelita. Kaya, kasi may nabasa naman po tayong hatulan ninyo. Huwag kayong magsihatol sa nasa labas ng iglesia. Hatulan ninyo ang nasa loob lang ng iglesia. Ayan. That is a decision making. Kapatid Erling, decision making yan. Humatol kayo, decision making. As people
who are actually preaching to these people. Kasi may batas ang Diyos na ipatutupad ka eh. So ano ang decision making mo? Yan ang tanong. Ano ang judgment mo sa isang problema? No? Katulad yan nung Mateo 18:18. Nung sabihin, ang tinatalian ninyo sa lupa, tinatalian sa langit, at ang tinakalagan nyo sa lupa, kinakalagan sa langit. Ito sa decision making. No? Yung tali actually is a decision making for those who are having misunderstanding. Kaya pag Yes. binasa mo yung buong konteksto niya ng Mateo 18:18, yung misunderstanding ng mga magkakapatid, somebody must judge over it. Yun. Oh, pero Mm-mm. anong sabi doon? Sa ibang salin ng Biblia, yung tinatalian or whatever you bind on earth, close parenthesis, open parenthesis, doon sa Amplified, whatever you, sabi nga, whatever you Forbid. bind, Yeah. ang whatever you bind, doon sa paliwanag doon, ang ibig sabihin, whatever you forbid must be the one that was already forbidden in heaven. Ayun, Tama. liwanag doon. Kung yung decision mo, kung magpo-forbid ka, kung ikaw ay may judgment na gagawin dahil magbabawal ka doon sa pagkakataon na yon, sa Mateo 18:18, aba yung ipagbabawal mo, yung gagawin mong decision making o yung judgment na gagawin mo doon sa kaso na yon, yung ipinagbawal sa langit. Oo. Eh Yung hindi pa pinagbawal na naman sa langit. pinagbabawal sa langit, binabawal mo Kaya malaking pa. problema yon. Oh, ang Yeah. pagkakalag na whatever you lose on earth, lang ibig sabihin nun, permit, ano? Pinirmit mo, pinayagan mo, must be the one that was already permitted in heaven. Kung meron ka mang ipahihintulot sa paggagawin mong pagpapasya o sa gagawin mong judgment, abay yung ipinahintulot ng langit. Hindi yung ikaw lang ang nagpapahintulot. Di ba? Maraming ganyan eh. Yeah. Merong ganyan sa iglesyang kinagis na, sa iglesyang pinanggalingan natin. Hindi ba? Hindi naman Yeah. pinahintulot ng langit, eh, pinahihintulot mo. Hindi naman binawal ng langit, eh binabawal mo. O, yeah. Tama. Ngayon, merong sinasabi rito na paghatol. Ibig sabihin, pag sinabing paghatol kasi, you have to make your decision eh. Hindi Yes. naman patulad ng pagiging judgmental na hahatulan kita. Hoy, hindi ka kasama rito, patay kang bata ka, hindi ka maliligtas. Pag hindi ka sumamba sa kapila, hindi ka maliligtas. Pag hindi ka nag-abuloy, hindi ka, yun ang paghatol eh. Pag hindi ka Yeah. nagtanging hundugan, pag hindi ka nagtipon construction, dagat-dagatang apoy ka. Yan ang nadidinig natin sa Iglesia ni Cristo. Yan, sasabihin ko ng tuwiran niya. Yeah. Tineteksto natin dati yan eh. O di ba? Yeah. Ngayon, ang Saka ito tanong pa natin, isa, kapatid na Erning. Ha? Ito ang isang confusing doktrina dyan sa iglesia. Yung mga may tungkulin nila, pag nawala na niya ng tungkulin, wala nang hindi, kaligtasan. naku po, isa pa rin yan. Oh, kaya yan pa isa. Kaya yung mga may tungkulin dyan, na umalis na kayo sa tungkulin, wala na pala kayong kaligtasan. Ayon sa hatol ng inyong mga tagapagturo. O ba't Grabe. nandiyan ka pa sa iglesia kung wala ka ng tungkulin? Ano Yeah. pag ginagawa mo dyan? Di ka rin pala maliligtas batay sa itinuturo sa'yo. Yeah. Ba't ka pa Batay mamalagi sa yan? hatol nila, di ba? Sa mga katwid, Hmm. kapatid na Erning, talagang ang tao, kinakailangan maunawaan. Ano ba yung do not judge anyone? Ano ba ibig sabihin nun? Depende yan sa sitwasyon mo. Kung Itong ikaw yung sagot. ministro, Kapatid oh, na Jerry, ang sagot. Ito yung sagot. Oh. Next slide, pakibasa natin. pasahin natin. Do not judge by appearance. Ayan. Superficially and arrogantly, but judge fairly and righteously. Ayun. Ayun. Kaya pwede kang humatol pagdating dun sa meron kang ipagpapasya. Di ba? O ano yun? Una, if you judge, do not judge by appearance. Eh nakita mo lang na marumi yung damit, ay ang judgment mo, nako, eh ito nang mali. Mali na ito. Hindi maayos magdamit eh. Di ba? Nakakita ka ng naka-Amerikana, aba, ito, mas magaling ito. Ayun, Pogi ito. sa Pogi. appearance, nag-judge. Eh, anong klase yun? Sabi niya, superficial judgment yun. Arrogant judgment yun. Pero ano ba sabi sa iyo? Pag mag-judge ka ng fairly at saka righteously. Matuwid at fair. Ayan. Di Correct. ba? Mm. Correctly. Yeah. Kaya, mga kapatid,
Ito yung mga sumahin natin, yung tungkol sa paghatol. Ang bawal na paghatol, yung sasabihin mong hindi ka ligtas pag wala ka sa iglesia ni Kristo. Kami lamang maliligtas, kayo hindi. Kayo dagat-dagatang apoy, kami langit. Yun ang mga judgmental. Yun ang bawal na paghatol. Ngayon, dito ho, may pinapayagan na paghatol. Sabi ni Juan, na yun ay aral ng Kristo, but judge fairly and righteously. Ano ba yung righteously? Ano ba yung right? Ano ba yung tama? Yung ayon sa kalooban ng Diyos. Yung ayon sa Biblia. Biblical, logical, yun ang tama na paghatol. Sa ibang salin, correctly. Kaya ito Yeah. po yan. Ito po yan. Ano-ano ang mga judgment na mali na ayaw ipahintulot ng Diyos? Nakasulat na, superficially and arrogantly. Pag sinabing superficial judgment, paghatol batay sa panglabas na anyo. May tagpo po sa Biblia, yung babae na makasalanan. Dumating ang Kristo at ibang mga alagad. Ang babaeng yun ay lumapit sa Kristo, may pabangong dala. Alam natin yun, kapatid na Jerry. Luha niya, buhok niya, pinangpunas niya sa bahagi ng katawan ng Kristo. Pinuna. Ba't ang wika kilala naman niya kung siya'y propeta at kung siya'y Panginoon. Kilala niya, makasalanan niya na. Pero sagot na ng Kristo kaya sa mga alagad niya. Kung may mga taong may utang na ganito halaga, may malaking halagang utang, may maliit na halagang utang, pero pareho silang pinatawad ng inutangan nila. Sino ang may mas malaking utang na loob doon sa inutangan? Yung may malaking utang. Sabi niya, ang babaeng ito, na inyong tinuturing na makasalanan, pinatawad ito ng Diyos. Bakit? Bakit pinunan ng Kristo sila ng gano'n? Sapagkat ang paghatol nila superficially, batay sa panglabas na anyo. Di ba kapatid na Jerian? Parang ano pang isang bawal na paghatol? Hypocritical judgment. Ayon sa Roma 2:1, puna ka ng puna sa kasalanan ng iba, ginagawa mo rin pala yung kasalanan na yun. Kaya anong tawag doon? Hypocritical judgment. Meron pang isa, harsh o malupit, unforgiving judgment. Yang sabi sa Tito 2:3, be gentle towards one another. Ibig lang sabihin, huwag kang maging unforgiving. Kailangan huwag kang maging malupit o harsh. Kailangan po, sapagkat mali na judgment po yun, kailangan forgiving ka. Kailangan hindi malupit ang ating judgment sa tao. Yeah, Malambot ang yun puso nga, iba, natin. naghumahatol, ano? May karapatan kang umatol, siguro binigyan ka ng kapangyarihan. Pero arrogantly, yung iba di ba? Arrogantly Pagka talaga. tinatanong mo, sabi niya, kilala mo ba ako? Ako tagapangasiwa. Ayan, Naku po, yan, ganun sila. yabang, di ba? Maraming ganyan sa pinanggalingan Oh, natin. Ang yeah, yayabang, yeah, arrogant. No, yeah. kapag nga, sabi nga, kung ikaw itinataas, lalo ka pang magpakumbaba Kung ikaw Tama. binigyan ng mga taong aalagaan mo, dapat mo silang alagaan. Yung mga Hindi. kapwa ministro na under your care, dapat kababaan loob, hindi arrogantly. Nagpapasya ka arrogantly. Bakit? Sino ka ba? Ako anyan tagapangasiwa. Ikaw Oo, destinado ka arrogant. lang. Ayan yung mga judgment na Yeah. na mga na sinasabi diyan, nag-judge sa appearance or superficially at saka arrogantly dahil sa Mm, posisyon niya. Hindi mo tama. pwedeng tanungin. O, di ba? Oo. Oh, Isipin mo yan? andiyan, katulad niyan, anong bintang sa atin? Rebel ministers daw tayo. Anong klaseng judgment yan? Arrogant judgment yan. At saka appearance, di ba? Superficial Tama. yan. Hindi kami At saka lumaban meron pa. o hindi kami rebelde. Hmm. Meron pang tinatawag na self-righteous judgment. Ah, Mali din po yan sapagkat ang sabi doon sa James 4:6, God opposes the proud. Kung pag sinabing proud, yung self-righteous ka, proud ka, kaya nga proud Walang naiwan yun dun sa dalawang nananalangin, yung tax collector at saka yung pariseo. Ang sabi ng pariseo, nakataas yung kanyang mukha Ako hindi katulad nito, tax collector na ito. Yung tax collector naman, hindi man lang makatingala sa langit. Pero ang pinaging dapat ay yung tax collector. Sapagkat ang pariseo, naging self-righteous siya Kaya ang judgment niya, hindi ako katulad niya, tax collector na makasalanan na yan. Huwag natin gawin yon. At saka mayroon pong untrue, hindi makatotohanang judgment. Ano yon? Ang sabi sa Proverbs 19:5, forbids false witness. Pagka ikaw ay naging false witness, nagtitistigo ka ng mali. So, untrue ang judgment mo. Whatever you say is untrue. That is not right according to the scripture. You should judge
fairly, righteously, and correctly. Kaya mga kapatid, pag sinabing huwag magsihatol, hindi lahat ay bawal humatol. May paghatol na pagpuna ang ibig sabihin. O, pag mali ang ginagawa, ay ating pupunahin sa layuning ituwid. Hindi para sabing ikaw ay hindi maliligtas. No, walang Ayan. kasamang threat. Walang kasamang threat. Kaya pag Walang sinasabi kasama. natin, brother, mali yung ginagawa mo. Don't judge me. No, I am just telling you, based on what the Bible is saying, that what you are doing is actually wrong. Mali Yeah. ginagawa mo. Eh, sukat ba naman may asawa ka eh? Meron ka pang girlfriend. O di ba mali yan? No. Sabihin ng isang tao, huwag mo kong i-judge. Eh, hindi judgment yan. That is pagpuna sa ginagawa mong mali. Di Yeah. ba? O, hindi judgment yon. Kundi nino-notify ka what you are actually doing is against the will of God. O, eh, Tama. ngayon, pag sinabi ko, dahil dyan sa ginagawa mong yan, Brad, hindi ka na maliligtas. Ay, ayun, Judgment pag-atol na yan. yon. Sapagkat, Oo. it's not uh, me who can say that, but there is only one who can say that. Yahusha. Tsaka si Correct. Yahuwah, sapagkat siya ang tanging hukom pagdating do sa kaligtasan mo. Di ba? Tama. O, yun Yeah. siya ang tanging hukom. Pero sa mga ginagawa mo, pwede kong ibatay sa nakasulat sa Biblia. O, halimbawa, Brad, mali ang ginagawa mo eh. Bakit? Isukat ba namang hindi mo ginalang ang nanay mo? O, di ba? O, di ba? Pinayagan mo Sasabihin pang nila, mm, bastusin ng mga kamiyembro mo ang sarili mong magulang. Mali ang ginagawa mo. Kasi ang nakasulat sa Biblia, kapag ikaw ay nagpapabaya sa sarili mong sambahayan, masahol ka pa sa hindi sumasampalataya. Kaya yung mm, ginagawa mo, mas masahol ka pa ayon sa Biblia sa hindi sumasampalataya. Hindi mo iaasikaso ang iyong sariling sambahayan o ang mga mahal mo sa buhay. May maitutulong ka, ayaw mong tulungan. Oh, yung kapatid mo, brother. Di ba? Ano ginawa mm, mo? Dapat tulungan mo sila. Tulungan mo sila. Bakit? Sapagkat may maitutulong ka naman. Ngayon, kung pinupuno ka, Brad, hindi ka namin inaatulan. Yan ay pinupuna ka para iayos mo ang aksyon mo, ibatay mo sa nakasulat sa Biblia. tama. Sa makatwid, mga mahal na kapatid, sa dinami-dami ng mga bautismo, ang ating kailangan ay bautismo para maging alagad ng Kristo, para tumanggap ng banal na Espiritu sa kapatawaran ng kasalanan, umasa sa kaligtasan pagdating ng araw ng rapture. Hindi ho Yan. bawal lahat ng paghatol. Ang paghatol na sinasabi mong hindi ka maliligtas, hindi mo papel yun. Hindi natin papel po yun. Pero ang paghatol o pagpuna sa mali para itama ay yung po ay pag-ibig, kahayagan ng pag-ibig at malasakit sa Hindi ating kapwa, paghatol. Mhm. hindi paghatol. Nakatulad ng sinasabi ng pinanggalingan nating iglesia, pag hindi mo ginawa ito, hindi ka maliligtas. Pag umalis ka sa tungkulin, hindi ka maliligtas. Kaya tama ang sinabi ng Kajeriel. Ano pang hinihintay nyo? Ba't nandiyan pa kayo? Kayong bumaba sa tungkulin. Lumabas na kayo dyan. Bakit? Ang pasya ng leader nyo, pag wala kayo sa tungkulit, bumaba kayo, na wala kayo sa karapatan, hindi kayo maliligtas. Takot na takot naman yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Puro pananakot Eh, confused. Nako-confuse kasi nga yung talaan para sa kanila mahalaga yun. Baka mabura ako dun eh. Mabubura ako sa langit. Yun nga, sabi nga natin doon sa ating mga kausap ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Sinasabi natin, yung talaan sinasabi sa inyo, Mateo 18:18, siyasatin nyo. Hindi yan ang sinasabi diyan. Kaya hinahamon nga natin yung mga ministro ng iglesia. Meron na nga tayong nakausap eh. Ano sabi sa Yeah, atin? Hindi ho masasagot yan. Hindi daw masasagot. Bakit? Matibay ho masyado yung tanong na yan. yeah. Di ba? Yun ang Wala sinasabi sila. niya. Wala silang maisasagot dun eh. Bakit ka mo? Una kasi, yung Mateo 18:18, hindi naman tumutukoy sa talaan. Yun. Yun ang Totoo number yun. one. Yung Mateo 28:18, hindi naman tumutukoy tagapamahalang pangkalahatan nyo. Kundi tumutukoy yun kay Yahusya na siyang pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan, kaya siya ang tagapamahalang pangkalahatan. Kaya ang ating anyaya sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na ang binibilin sa inyo,
Huwag kayong makikinig sa dalawang rebelding ministro o sino mang ministrong rebelde doon sa leader ninyo. Aba, lalo kayong makinig sapagkat hindi po yung kung sino ang tama ang dapat niyong tuklasin, kundi dapat niyong tuklasin ano ba talaga ang tama. Ayan, yan ang dapat niyong tuklasin. Exactly. Yeah. Kaya, ano binibili ng inyong leader? O wag daw makikinig. Kung meron anyang Facebook na wag na ninyong pansinin yung mga yan. Dapat nyo lalong pansinin. Bakit mo ipinagbabawal yun? Hindi ba ang Kristo nagsabi, kapatid Erning, o yung mga nagtuturo ng kautusan ni Ni Moises, Moises. Mm. pakinggan nyo yung mga yan. Di ba? Pakinggan nyo Oo. sila. Bakit? Magaling sila dyan sa kautusan ni Moises eh. Pakinggan nyo Mm. sila. Pero wag nyong gagayahin ginagawa nila. Yun ang nakasabi sabi ng Kristo Yeah. yun. Kaya, makinig din po kayo sa iba. Pero wag nyong gagayahin kung mali ang ginagawa. Hindi po ba? Tama. Kaya Exactly. dito, pakinig kayo. Siyasatin ninyo, i-open nyo po ang inyong isip, i-open nyo ang inyong mind, alamin ninyo, tuklasin ninyo, yung bang binabasa dito sa programa na 1001 Berean question, nasa Biblia pa talaga yung mensaheng yan? O di tuklasin ninyo. Bueno, umaasa kami na minsan pa tayong natulungan ng ating ginawang pag-aaral na ito, kapatid na Jeriel. Tayo Opo. po'y mananalangin. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sapagkat patuloy ka naaawa at nahahabat. Pagpalain Opo. mo kami, matutunan pa namin ng maraming mga bagay Opo. upang sa pagsunod sa iyo, ang aming nagagawa ay ang iyong kalooban. Amen. Marinig namin, napakarami ng banal na bautismo. Pero ang Opo. bautismo ng aming kailangan ay ang bautismo na sinabi ng Panginoong Yahushua HaMashiach. Opo. Yun po ang sa ikaliligtas namin. Yun po ang Opo. bautismo na dapat taglayin ng tao sapagkat yun ang ikapagpapatawad ng aming kasalanan at yun Opo. din ang ikatatanggap namin ng banal mong Espiritu. Opo. Paspasan mo po kami at maging sa aming ginagawang pagpuna, hindi po kami humahatol, kundi pinupuna ang mali batay sa nakasulat na mga aral mo. Tulungan Amen. mo po ang bawat nilikha na nakikinig sa programang ito Opo. matutong lubos ng iyong kalooban. At ito ang aming sundin para hindi kami mapapariwara sa aming paglalakbay. Amen. Maasa kami, Ama, dininig mo po ang aming panalangin, pinatawad mo ang aming kasalanan, sa pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay po. Sige po. Hanggang po sa muli at nagpapaalam na po tayo, mga kapatid. Paalam na po. Good night po Paalam sa na po. lahat. Good night po.